Good day mga kagilas. Today is I'm expecting to be a rainy day. Kamusta kayo mga kagilas, mga magigilas dyan? So may pupuntahan tayo isang motor, test ride lang natin. Puntahan natin dun sa kaibigan natin and yeah, we'll see. So it's an additional experience kay JB. Okay mga kagilas, ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. First time natin itatry isang adventure bike from CF Moto. This is the 450 MT or MT 450. First release nito, first launch sa Pilipinas back in 2024. So from bago ko ikwento, sama natin si real name ba? Rider. Mga daddy mga daddy task di maiwasan eh. Sama natin si Rideran. Magandang hapon. This is your first adventure bike? First. Hindi pala. Second. Second. Ano yung first? Yung Benelli TRK 5. Yun ang di ko nabutan. So, di ko nabutan. actually kay Bayo yun. Kinuha ko na. Binenta niya, ako bumili. Tapos pinalitan niya ng yung Ducati niya, si Isabela. Yung Multistrada. Namit ko. Mga 2 years din yata sa akin. Tapos tsaka ako binenta. Mas malakas yun dito. Honest na ba? Mas Kasi syempre lahat dito honest. Sige. Halos parehas lang eh. Para sa akin Yun is 500cc yata. Ito 450. Tapos kung sasabihin ko na, ang pinaka big difference niya is yung weight. Bigat na bigat ako doon. Okay. So meron na pala siyang pagbabasihan na ibang yung kulay nito dalawa lang no? Mula 2024 na model hanggang ngayon. Yung isa yung gray. Kung makikita nyo, napasabak na yan. Hindi ko pa malinis eh. Fresh from general na car. Ayun. Medyo napalaban din yung kadena. Ayan, battle scar. At dito, may battle scar din dito. Lusot. Nga pala, all stock to. Maliban dun sa mga accessories. Linis pala ng loob nito, no? Ang linis ng loob. Ibig sabihin, wala masyadong kalat na mga wire-wire. So sa mga options mo, anong options mo bukod to? At ano rin dahil na bakit ito yung ginawa mo? Ang isa sa naging consideration ko yung Kawasaki Kelly. Yung 500 yun 500. 400 lang din. 400. Kelly 500 ang name niya. Tapos, ano pang options mo dito? Bukod dun sa KLE. Itong dalawa lang. Ayun, pati Himalayan, rin. Pinag-isipan ko. Tapos nung napunta ako nung Makina Moto Show, nakita ko si Himalayan doon. Okay. Ayun. Parang bago isip mo. Doon sa weight consideration pa rin. Weight. Number 1 talaga. Versus weight, dito, sa weight nito. Tapos, sa presyo. Isang malaking factor mo yung presyo. Hindi naman. Money is not a problem. Hindi, money is a problem.
Nagkakahalaga siya ng 328,900 pesos for the standard variant and 338,900 naman for the T-Box variant. So what is the T-Box variant? Meron itong integrated CF Moto T-Box hardware module for smart telemetry, tracks your riding data, speed, route history, acceleration, and fuel consumption, advanced smartphone vehicle tracking, and enhanced companion app functions. Nakapaloob dito yung GPS tracking at anti-theft so you can track your bike's live location, and features a quasi-alarm and geofencing capabilities to send alerts kapag gumalaw ang motor mo without your authorization. Remote vehicle diagnostics also included so you can check your bike system, battery level, and error codes right from your phone. Also, OTA or over-the-air updates para you can update the software for future improvements and new features wirelessly. Parang smartphone lang natin. So these variant differences ay basically sa electronics lang nagkaiba. Malipat naman tayo sa mechanical specifications. Meron tayong 449.5cc liquid-cooled 4-stroke dual overhead cam, 8-valve parallel twin na may 270 degrees crankshaft, max power of 44 horsepower at 8,500 RPM, max torque at 44 Newton meters at 6,250 RPM. Meron na ding itong sleeper clutch at 6-speed transmission, tubular steel frame, 41mm KYB USD fork na adjustable ang compression, damping, and rebound, and a fully adjustable KYB single shock naman sa likod. Sa brakes naman, meron tayong J1 4-piston radial caliper sa harap and a single piston floating caliper sa likod, paired with the Bosch dual channel ABS plus a traction control system. Dry weight natin is 175 kilograms. Fuel capacity 17.5 liters, front tire 90 by 90 R21 at the rear tire na 140 by 70 R18. So, yung range na 400 yan, ganyan. Okay, 400k. below, below 400. So, pasok naman yung Kawasaki. Kaso, Kawasaki. dahil ko rin pinag-isipin. No? May 50 mil lang ba difference? Oo. So, naging consideration ko is yung versus dun sa KL nga, yung ground clearance. Okay, mas mataas ground clearance nito. Mataas yung ground clearance versus dun sa KL. Okay. Then yung wheel set niya na 16 or 17 lang yata yung sa KL. Tapos yun, ito kasi 18. 18. And then tubeless. It's 21. And then yung isa pa, yung sa suspension niya, lahat to front and rear, adjustable siya na KYB. Yan. Okay. Yung damper, na-adjust din dito, no? Lahat Hindi ko pa lang siya nakakatikot kung... Pero sa'yo, all stock. All stock pa to. Na settings, Wala pasok pa. sa'yo. Oo. Wala kang hinahanap. Siguro yung i-adjust ko to yung sa tawag dito. Preload ba yun? Preload. Oo parang bumabagsak agad kasi siya. Bagsak siya agad. Pag inupuan or pag So, sumaldak. kahit yan mo lang. Hindi, kahit pag may gusto kong medyo patigasan. Ayun, sagad. So sa accessories naman, titingnan natin kung ano yung mga accessories na nilagay niya dito. Ang tatanong ko sa yung una-una, alam ba na misis mo yun? Na? Yung presyo? Para kasi amba Babanggitin mo ba medyo yung 50% off kagad. Okay, naghintay ka na sale. Hindi, pag binanggit kay Mrs. Kakat ko to. So, ito. Ito pa lang naman. Lagyan ng cellphone. Quad lock ba to? Push lock. Push lock. Parang Ano yun? generic. Ibang brand yun, ibang brand. Oo, generic yata yun. Push lock. Nasa magkano yun? Mura lang Mura lang, 600. Ganun. Okay. May Sa ano set, siya, no? vibration. May vibration damper. Tapos yung extra switch. Extra switch ng... Doon sa auxiliary light ko kasi yun. Ito yung Makati. Auxiliary light na GR. GR G1 na required na meron kang crash bar na kabitan. Accessories din. Na pinahirapan ako kasi hindi matapat-tapat yung mga bolts niya. Bakit di matapat? Siguro sa shipping, medyo nagkaroon ng deformation. Ganun? Oo. Tingin ko yun Bali, ito in-order mo online? Online lang. Shopee, Lazada lang din. So, may problema sa shipping, ganun? Nabaluktot? Siguro, kasi nakadalawa na ako nito Pangalawa na Noong una, naisauli ko. Okay. Tapos pumayag na may seller, tapos reorder. Ganun pa rin. Sabi ko, ginawa ko na ng paraan.
So, hiniting mo siya para dito. Ah. Kabilaan, dito, ayaw matapat. So, kailangan medyo nakabukang ganon. Mm. So, hiniting ko siya dito. Okay. Tapos, palo pa. Wala nga akong gato. Pinahirapan, palo-palo. Tapos, pininturahan ko lang. Pinasakit pala ulo mo na. Tapos, pati sa kabilang side. Sa kabilang side naman, pinutol ko na talaga to para ma-mount mo. Tapos, maitutok mo siya kung paano, saan yung Tapos, butas. weld na Tapos, lang. di-weld, oo. Dinala ko dun sa may bilyarama. Okay. So, Ayun. mag-iingat pala kayo pag bibili ka nito online. Kasi may problema. Huwag na natin banggitin kung kanino binili. Pero Lazada ba? Oo. Shopee. Shopee. Ito, Cover. magneto cover. Housing cover. Kasi nadali na ako nito. Sa kabila, pero sa kabila. Parang, nabuwal. Yung enduro ko, sa enduro naman, nabuwal na tama sa tuod ang tawag, yung pinagputulan ng puno. So nabuwal, nabutas. Aray. So, para sa akin, importante to. Okay. Pagka mag-adventure ka or trail ka. Then, itong PAA horn na super bass na ngayon ay ayaw nang gumana. Ayaw nang gumana. Saan nga kayo nagpunta? General na car. Ba't gani? Nagmukhang Baka busina ng truck na laruan. Baka nabasa yung Pero baka basa lang yung loob. Baka pag Sana. natuyo. Sana bumalik ka pa. Kahapon nga lang umuwi, di ba? Matutuyo pa yan. Huwag ka mawalan pag-asa. Magkano nga pala nakuha to? Around 7.5. 7.5. Dalawa kasi daw, upper and lower. Part. Separate price. Separate price. Okay. Tapos Crash bar na upper and lower yan. Pero sabi nga sa akin, tanggalin ko na raw yan. Kasi nga, pagka sa trail, lalapad yung base mo, sabitin. Makinig kayo dyan kasi Hmm. professional na dirt rider to. Professional. Maraming experience to dun. Ito. Tapos ito, pa-point ko. Di accessory ko, ito, radiator guard. Accessory yan. Upper and lower din. Tapos, ito, skid plate. Skid plate to, stock. Hindi. Pinalitan mo na to. Accessory din. Kasi parang lata yung Okay. stock. Okay. Hindi ko maitapat-tapat yung butas na doon sa... Kaya wala pa akong bolt Hindi dito. nga tapat. Nag-isipan ko pa paano gagawin ko. Pero ito mas matigas to dun sa original. Oo, parang lata yun eh. Parang kaya mong pipay na. Pipay mo, ganun lang. Ito mapansin ko lang kasi pagkakalam ko yung standard nito na dito. Yes. Ang maganda kay MT450 may abang siya para dito sa ano ba tawag sa ganitong High fender. high fender. So yung karamihan na lumabas is yung low fender nandito na kapit. Ayun, So ito lumabas sa kasa ng stock to na dito na sa taas. Okay. Dalawang variant kasi siya. So bali naging abang ito. Abang yan. Kung gusto mo. Pwede mo naman siyang, ano ba, bibilin mo na lang siya. Okay. Ay, kung itong pinapili mong unit, yung low fender, bili ka ng high fender Okay. accessory. Kasi may special bracket. Kailangan mo ikabit doon. Halimbawa, kung galing ka dito, wala kang bracket doon sa pang high fender. Kaya isang set siya. Ito cover lang. Cover nito. Actually, pag bilhin mo, dalawaan. So, normally, pang dual disc brake sa harapan. From CF Moto. CF Motor rin yung, ewan ko. Pero online din. Online lang. Pero may CF Moto na ano. Tapos tsaka ito. Dual piston na. Dual. Tapos dito, yung lalagyanan ng fluid sa rear brake. Okay. Tapos isang napansin ko, yung tambucho, di ba stock to? Stock yan. Pero Acropovic, di ba? Acroprobic yan. May nakita ko kasi dalawa yung butas. Hindi ko lang anong year na model, pero nanood kasi ako sa YouTube. Dalawa yung butas dito. Isang maliit, isang ganitong size. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung binago sila dito sa Philippines sa ano. Maganda yun. Ito, stock Acropovic. Acropovic na tagsi 60 pesos yan. Maganda, makapal. Sticker lang yan. Makapal, oh. Kailan mga nilabas to? Mga 1 month ago? 1 month ago. Ito yung tinatawag natin na sulit yung motor. April 11 niya, 13. Sulit yung motor doon sa mayari kasi ginagamit niya sa totoong disenyo ng motor. Para doon talaga. Talagang pang-adventure. Ano naman kung magkaroon ng tama dito, mabuwal. Diba? Ganun lang yun. Tsaka na-enjoy ko kasi talaga yung pag-enduro. Ngayon, ito, dual na. Enduro na road. May pang-highway ka pa, no? Limitado lang talaga yung pwede yung puntahan. Pero
At least, sa enduro, limitado din naman. Puro sa bundok. Puro ba? Pero ito, mas makakalayo ka na. At least kaya niya mag-adapt sa rough road kung mayroon man biglang dadaanan na gano'n. O highway, kahit expressway. Walang problema. Okay, controls. Power on. Hindi siya keyless. Hindi siya keyless. Basic lang. So, meron tayong TFT display, hindi touchscreen. Hindi touchscreen. Ito lang ang navigation niya and control niya. Kapag napindot mo tong app, ang mababago ito. Trip. Okay, Makita mo. information sa trip. Ayun. Trip 2, two, mga trip trip. one. Yun lang ang mababago. Dalawa kasi, di ba? Okay. Ayan. Okay. Odo. Odo. Okay. Balik na sa trip 1. So, trip 1, trip 2, then Odo. Then, Okay. yung down button, dito na sa baba. Average consumption ng mga fuel. Parang ito, estimated kilometers mo dun sa current fuel mo. Okay. Okay. Down ulit. Battery. Voltage. Fuel, average fuel Average consumption mo while riding. Per 100 km. Per 100 kilometer. Tapos, Time. running time na yata yan. Running time. Okay, may Simula running ng time unit. Ano itong 5.8 na to? Baka yun yung existing. Yung mga previous ko. Pero yun dun sa 100 kilometers mo yun. Oo. 5.8 liters yung na-consume niya sa 100 Oo, kilometers. pinakamababa ko dito, 5.6. 5.6. Ngayon, pagka off-road ka, parang nasa 6 ako. Okay. Siyempre, start, stop ba? Okay. Tapos high rev ka lagi. Mapunta na tayo doon sa main menu or sa... ENT. i-enter mo na. Enter. So, ayun na. So, may vehicle ka. So dito sama-sama na lahat information. Pero makikita mo to doon sa Team 2 panel sa main ko kanina. Okay. Ayan, tapos rear wheel, wheel. ABS. Ang default niya, lagi naka-on. Ito may dedicated na button na. Ayan nga. On and off ng ABS sa rear. Rear only. Ano to? Traction control din. Okay. ABS tsaka traction control. I-off mo, ma-off niya. Okay. Ito ang back. Ito yung back niya. Para cellphone lang yung icon. Oo. Vehicle ulit. Nasa vehicle tayo. Call. Di ko pa, phone. Di ko pa nasubukan yan. Music. Ito, app ng CF Moto. CF Moto. Okay, QR code. Ito parang main setting. Ito, pasukin natin. Enter. Yan yung team na nakakabit. Team 1 pala siya. Okay. Yan yung team 2. Okay, naiba ba yung mga information? Naiba? Or ano yung Munti. format lang? Ayun. Ito, sample, voltahe, oras, temperature, kilometers. Yung sa team 2, temperature mo, parang bar lang. Yung fuel mo, gauge, bar na lang. Okay. Sa gear, nakalabas din ba ito sa isa? Nakalabas din. Okay. Ito isa, dito. Okay. So may dalawa kang team. Yan, dalawang team. Tapos mayroon siyang dito, light sensor. Hindi ko alam to. Siguro ito yung nag-automatic ng auto brightness niya. Pag madilim, Baka, hindi ko sure. Hindi ko alam. No idea. Pero palagay ko yan yun eh. Okay. Okay. Setting, device connection. Tama, device connection. Mga i-connect mo sa kanya, phone, helmet. So, dalawang helmet, i-connect mo pala dyan. Information kung ano ilalabas lang sa team siguro. Sa main sa main display. Yan, Auto brightness, ayan, naka-on. Pag ito yung sasabi ko, dito kung mabase ng sensor eh. Sa auto brightness. Ayan, unit, ayan, speed, kilometer, kung Fahrenheit pa siya, o degree Celsius. Ayan, time. Okay. Basic, ano lang. Ang kailangan mo lang. So dito i-minimize niya yung mga information mo para mag-big giveaway siya dito sa sa Google Map. So ito yung magagandang features ng CF Moto, doon sa mababang, hindi gaano kataasan na price. Yung mga features na makakuha mo dito is sa ibang brand pang high-end na yun. Yung isang magandang feature niya, matitrace mo yung naging ruta mo. Okay. So, para naka-mirror lang siya, pero naka-built-in yung nito, yung Google Map nito. Naka-built-in dito yung Google Map, so may sarili siyang app ng Google. Ngayon, makikita mo, ano rin pala siya ng display, Yung ko lang mapansin. Yung gearing mo. Paano yung RPM? Start nga natin. Sige. Start natin. Sound check. Ayun, sound check. So, start. Sound check. All stock Acra.
Wala pa. Yung kill switch tsaka yung start magkasama na. Tapos meron Tapos siyang meron siyang hazard. hazard. Kabila ko yung horn, left, right, Horn, turn left, right. signal. Tapos yung dedicated Dedicated. ABS control. Tapos yung control ng Nung auxiliary light. auxiliary lights. Tapos ito. Ito part actually ng control ng auxiliary light. Ah. Hindi ko lang ma-wire dun sa high beam. Andito yung high beam. Okay. Passing light, light. tapos hold for high beam. Hindi ko siya ma-wire. Hindi ko alam kung saan ko. Ayokong sirain yung wiring. Oo. Baka mag-short pa. Oo, ginawa. Under warranty pa. Kaya ginawa ko na lang ng separate. Tapos yung side mirror niya, Ayan, foldable. matigas pa lang, pero Matigas lang. Virgin pa. Virgin pa eh. Yan. Ito parang napag-brumbraso rito. Pero nung Matigas pala. sumemple lang ako, pasok agad siya. Pasok agad. Pwede nyo itiklop to kung gusto nyo umiwas sa mga... Wala, nasa Off-road mapuno kayo. Oo. Ganyan. Naka-off-road kayo. Hindi sasabit-sabit sa Sabitin. puno. Ito, iniikot lang. Up, down. So, ayan siya. Kailangan nyo ng mas mataas na wind protection. Taas na siya. Ako, nakaset lang sa mababa dahil mainit eh. Pagka walang salpok ng hangin. Yung headlight niya, LED na... Projector ba yan? Projector. Projector. So, low beam, Low beam. high beam, yung ilalim. High beam. Ito high beam. Passing. Ayan. Hold. Tapos, daylight, Madumi. running light. Yan. So, signal lights. Medyo, Hazard. ganun pa rin yung signal light nila. Malambot. So, maganda rito, nakarayos na rin siya. So, mas preferred yan ng mga adventure rider kasi mas maganda yung absorption niya sa mga lubak. Mas magaang na rin. Yun, Lazada. Uy, deliver. Ano yan, accessories? Baka yung side stand ko. Side stand lifter. Nagpa-order ako eh. Makita natin yung bago na namang gasta na yan. Pero ano lang to, pagka maglilinis ka, mag-change ko ito ngayon. O, tama ito. Fresh from Shopee. Lifter siya. Pag naka-side stand. Okay. Para umangat yung likod ba? Oo. Ganun? Para madaling maglinis ng kadena, gulong. Okay. Ito, rubber siguro para dito, para dito. Tama, kabit na Sige natin. pare, pakita mo paano ginagamit yan. Fresh from the box. Ito sa dulo. Oh, ano kagad Punit yung... agad, oh. Punit kagad Shopee, oh. Mario, Silvia. Baka nakanto. Ano po unit. Testing, oh. Ayan, angat. So, yun, angat. Ayun! So, yun ang purpose niya. Okay. Para makapaglinis ka ng Chain, ang gulong. chain, ng gulong. Sabi, pwede pa raw sa harap yan eh. Magkano yan? Ito, nagkano nga ba ito? 300, 400? Mga ganun. Lakas sa sound si Kuya, oh. Yeah. Lakas sa sounds mo, ayos ah. Manalo yun ah. Gaya nga. Ito, tinanggal mo ba yung rubber pads ito? Ay, oo. Tinanggal ko kasi nag-off-road ako. Okay. May pads, may ano yan. May rubber. May rubber. So, ito yung rubber pads sa footpeg. Bakit nga tinanggal mo? Dahil mag-off-road ako. So, Madulas siya sa off-road? oo. Lalo kung may putik yung puro yung spike lang ang lalapat doon sa boots mo. Okay. Or sa sapatos mo. Ganoon na siya. Kailangan mo lang siya ipap. Kailangan mo lang siya may panusok. Ang problema lang dito sa radiator guard niya, medyo kumukuskos. Tumatama dito sa mudguard. Ayan. Naka-clutch. Okay. Namamatayan. Nag-choke siya eh. Laga ako na buwan eh. Namamatayan siya sa low RPM. Hello RPM. Yan, ayaw niya din eh. Ayaw niya nang binobomba mo bago mo start. Steady mo na lang. Okay. Ayaw niya yan. Pag ginano mo, bam. Tapos start ka, patay. Patay. Okay. Kaya, Iba-ibang makina, kanya-kanyang kanya-kanyang teka, sabi ko sold. ano? Sold. Okay, medyo ginagamay lang natin yung controls.
yung manibela ko. Syempre mataas, adventure bike eh. Sa malapad na harapan, malayong windshield. May dadaanan lang ako kasi may pinatabasan akong pantalan. Daanan ko lang. Isang mabilisan lang. Hinto muna tayo dito. Mukhang malakas yung ulan ah. Bossing, tapos na yung pantalon.